Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalataya sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpid, Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, pecha 12 ng Marso, taong 2024. Ang init, mga kababayan, sobra ang init. Kaya hanggat maaari, ayaw na natin lumabas ng bahay, di ba? Pero kailangan lumabas eh. Pag hindi ka lumabas, paano ka kakain, paano ka papapa, paano ka maghanap buhay, paano ka magtatrabaho. Ay, nakabayang ko, no? Siyempre, sa magandang umaga sa ating mga buhay na bayani, ang overseas Filipino workers ng buong mundo. Ayan, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man panig kayo ng mundo, isa mapagpalang buhay sa inyong lahat. Ayan, no? Siyempre, ang a-assist sa atin diyan sa studio, itong si RB, tapos si Ma'am Pet, Pineda Nicodemus. O napanood ko yung kanilang talakayan, masustansya, magandang pakinggan, at talaga naman po nakakapagbigay inspirasyon sa nakakarami. Kaya saludo tayo diyan sa programang Chinoy Public Service. Ang iyong lingkod, ang iyong kabayan, Ka Julan Suras sa programang Gulat dito sa Kakampi Online. Shoutout, makibahagi kayo sa ating tatalakayin mga isyong napapanahon. No? Hindi ko pa mapa-share para mapanood naman tayo ng ating mga kababayan sa labas ng studio at sa mga nag-aabang ng ating programa. No? Sabi nga, napakainit ng panahon. Sabi po ng Pag-asa, hindi pa raw ito yung init na ating mararamdaman dahil may darating pang super init. Sus Mariones. Ngayon pa lamang talagang pati singit mo, pinapawisan mo. Lahat may pawis. Tapos wala pa pala tayo dun sa sobrang init. By ano po yan? Siguro by April tsaka May. Ako, sabi nga yung init na yan, mararamdaman natin mga kababayan. Kaya, konting pasensya, konting lamig ng ulo, konting basta konti, basta importante. Tayo nagpapalamig ng ulo. Kain kayo ng halo-halo. Ayan, mga kababayan, para lumamig ang iyong ulo. Anyway, mga kababayan, pag-usapan muna natin at congratulate natin ang lungsod ng Maynila. Sa mga gusto po magtrabaho, maraming open na trabaho ngayon. Ang peso, sabi niya mga kababayan. Pero, ang hinahanap pong mga magtatrabaho, mga senior citizen Kaya ang yung lingkod, ayan, si Mampe, senior na yan, o itong si Carlos Chung, senior na yan, pwede na mag-apply yan. Diyan sa McDonald. Dahil nagkaroon ng MOA, Memorandum of Agreement, para sa McDonald Philippines franchise for hiring of senior citizen. Kaya yung mga matatanda na ayaw maging pabigat sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, o kaya pang magtrabaho, maghanap buhay. Ayan, apply kayo sa McDonald Philippines. Makuha kayo. Priority senior Sa bagay, maganda po yan. Nagkakaroon ng pag-asa
ang mga matatanda. Hindi naman lahat. Kadalasan nakikita nating mga matatanda nasa kalsada nanghihingi ng limos. Kaya malakas pa, di ba? Baka may pagkakataon. Yung ating mga senior citizen. Yan, punta na po kayo sa McDonald's Philippines, mag-apply po kayo ng trabaho. Maganda po yan, magaang-gaang ang trabaho. Ito po yan, meron pong resolution. Paano ko alang batas na po rito? Panahon pa ni Isko, ng alkalde si Isko, meron pong mga kumpanya na tumatanggap po ng mga matatanda para magtrabaho. Like Inasal, Jollibee, ngayon McDonald's, malay nyo naman po, kayo makapagtrabaho. Kaya kinocongratulate po natin ang MOA, ang Memorandum of Agreement ng McDonald's Philippines franchise for highest rank of senior citizen at ang lungsod ng Maynila. Saludo po tayo kay Mayor Hani Lacuna. Anyway, mga kababayan, meron pang isa. Ito po, kung meron po tayo nakakatuwang balita, meron naman pong maraming hindi natutuwang balita tungkol po ba yan sa pag-ibig ng MMDA, itong Metropolitan Manila Development Authority, na kung saan mga kababayan, ito po, paiyakan po. Pero para sa akin, dapat lang, paumanin, kung magkasama tayo ng opinion at pananaw, kung po ito sa gagawin o ipatutupad ng MMDA sa mga e-trike, e-bike, mga kuliglig, mga ikangay gumagamit po ng mga pangunahing kalsada o yung mga national road, lalo na rito sa lungsod ng Maynila, mga kababayan, na ito'y pagbabawal na. Kaya sa darating na Abril 15, taong 2024, ayan, magkakaroon na po ng paiyakan, hagaran, hulihan, sa mga driver na magmamaneho diyan po sa kalakhang kalsada o malalaking kalsada, uhulihin na po kayo. Kaya wag niyo na pong subukan na tumakbo, bumiyahe, nadadaan po sa mga national road. Sigurado po ba yan po? Kayo po'y huhulihin. Kaya meron na pong paunang abiso. Ngayon po, wala pang Abril 15, gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Pero pagdating po na Abril 15, ayun, medyo tumino-tino na kayo at pagkaroon ng disiplina. At siyempre po, kasabay po ng disiplinang yan, kailangan po ang e-trike, e-bike, kukuha na po ng rehistro para makapagbiyahe sila sa mga gusto nilang biyahihin o ibiyahe. Lalim ng Tagalog, biyahihin. Ibig sabihin, yung pasadahan nyo, Pero may bawal. Bawal sa national road. Ngayon mga babayan, kanina natunghayan ko po. Nakita ko na kung saan, nag-alboroto, ang grupo ng e-bike at e-trike, dahil nga po sa pag-iigpit na gagawin ng MMDA. Tungkol ka araw po, sinasabi nga, kung paramihan ng mga sakuna at aksidente sa kalsada, mas marami raw po mga na-aksidente mga kotse, motor, kaysa raw po dyan sa e-trike at e-bike. Sige, given na tayo ron, Shout out muna kay Edwin Reyes na nanonood po sa atin. Makikomenta po kayo at makibahagi sa ating programa ngayon. Kaya mga kababayan, nakita ko po ang isang grupo po na e-bike, e-trike, na kung saan mga kababayan, nag-aalboroto, kumukontra sa nasabing kautusan. Alam niyo po para sa akin, opinion lamang po ito. Sino po ba ang makikinabang kung sakaling kontra sila sa rehistro kontra sila sa lisensya, kontra rin sila dun sa pagbiyahe nila sa mga malalaking kalsada o mga national road. Kontra sila ron, mga babayan. Pero tungtuhan natin, ano po ba yung sino ba ang makikinabang sa nasabing kautusan? Ang makikinabang ba, MMDA? O yung pong mga
operator o driver ng e-trike o e-bike na kung sakali na ang yung e-trike e-bike ay hindi nakarehistro, ang driver ay walang lisensya. Huwag naman po sana mangyari na kayo madisgrasya. Wala kayong kalaban-laban doon, bayan. Lalo na po yung mga pasahero nyo. Walang kalaban-laban, parang pinagaw nyo na lamang ang buhay nyo. No? Sa kalawit ni kamatayan. Kasi po, wala kayong rehistro. O sumatotal, ano po magiging desisyon ng batas doon? Bumibiyahe kayo, tumatakbo kayo sa mga malalaking kalsada, nang wala kayong pinanghawakang mga katibayan o rehistro para proteksyon sa inyong sarili at sa inyong sasakyan. O, ano laban niyo po ron? Kapag nabangga kayo, talo kayo. Binangga kayo, talo kayo. Nabangga kayo, talo pa rin kayo. Lahat bayan ko. Puro mauwi po sa wala ang inyong ipaglalaban o pinaglalaban kapag kayo na disgrasya. Wala rehistro, hindi ba? O, tumatakbo kayo sa kalsada, bumibiyahe kayo sa kalsada, may mga pasahero kayo. O, kasi ang rehistro, akibat po yan, may insurance eh. Di ba? May insurance na nakasakay dyan eh. Naka-insured ang mga driver at pasahero. Di ba? Gaya po ng PPL, yung mga pampubliko mga sasakyan. Di ba? Ang tawag niya third party liabilities. Kasama po yung sasakyan, pasahero, pati ang driver. So, ibig sabihin, may pakinabang. Hindi kayo tatakbo sa kalsada nang wala po kayong na wala kayong panlaban. Lisensya. Kapag wala kayong lisensya, nakabangga kayo, ibinangga kayo, anuman. Kapag wala kayong lisensya bilang driver, talo kayo. O ulat kagad, di ba mga kababayan? Kaya sumunod na lamang po tayo sa inaakala nating tamang regulasyon. Hindi na po kontrahin para naman po sa inyo yan. Sabi ko nga kapag yan po inyong e-trike, e-bike, ninakaw, o paano niyo po dadalhin po sa otoridad yan? O paano kayo magre-reklamo? Wala kayong rehistro. O wala kayong chassis number, wala kayong plate number, o wala kayong body number, wala kayong block number, wala lahat. Kaya mangyayari, kapag walang rehistro yung e-bike, e-trike, pipintahan lamang ng mga magnanakaw yan, dadaan sa inyo yung sarili yung e-bike, e-trike, sa harapan nyo, hindi nyo na makikilala. Dahil pininturahan na po ng iba yan. Kung yan nakarehistro, hindi pwedeng baguhin ang kulay niyan. Dahil kung ano yung nirehistro mo sa LTO, sa MMDA man, yan po yung bawal pong palitan ng kulay. Kaya may pag-asa kayong habulin ang nawawala yung e-trike o e-bike. Hindi po ba? Yan po parang pabor din po para sa inyo yan. Ngayon yung pagkontra, mga kababayan, kontra na lang na wala pong magawa yan. Sabi ko nga may masabi lang, mema. Tawag nila rin, mema. Anong mema? May masabi lang. kahit maganda yung panukala o kontrahin. Kaya sumunod na lang kayo sa batas. Para naman po sa inyo yan. Di ba mga kababayan? Okay, sige bayan, pag-usapan natin ito. Mainit-init pa. Ito muna nangyayari sa ating bansa. Ay nako, napakaraming problema ng bayan natin. No? Napakaraming suliranin. Yung pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Lahat yata ng problema nandito na po sa Pilipinas. Ang wala na lang problema rito, mga babayan, yung mga palamunin ng taong bayan. No? Ang ginawa, wala. Sino wala? No? Sino ba yung mga palamunin ng taong bayan? Yung mga politiko nag-aaway-away. Di ba? Nagkokontrahan. Hindi mo malaman kung ano tama, hindi mo alam kung anong mali. Di ba? Kaya nakakahiya.
doon sa mga halal ng taong bayan na walang pakinabang. Oh. Kailangan pa ba natin i-name yan? Kita naman natin. Kita naman natin sa pahayagan, sa television, o maging sa social media, ang mga walang pakinabang na halal ng bayan. No? Ito po bayan, deadline na pala ngayon, na 12. Ito siguro magandang pag-usapan to pa Edwin Reyes. Tungkol po rito sa pagkontra ni feeling revolusyonaryo. Feeling niya isa siyang makabayan, feeling niya isa siyang sandigan ng bayan. In short, feeling niya isa siyang bayani. Revolusyonaryong bayani, revolusyonaryong senador. Ay, kababayan kong Pilipinas. Puntahan muna natin. May deadline kasi. Tungkol po rito sa pinalabas na warrant of arrest ni Senator Risa Ontiveros laban dito kay Pastor Kibuloy, si Pacquiao kung tawagin, Pacquiao. Ayan. Ang founding chairman na Jesus of Christ Incorporated ba yan? Ito po yung Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Ito po ba yan? Naglabas ng warrant of arrest. Ito pong committee ni Senator Risa Ontiveros dahil sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman po dumating ito pong si Pacquiao ng Jesus ng kanyang relihiyon. Itong Kingdom of Jesus Christ, adopted Son of God. Itong si Pacquiao, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, sabi nga po, bagamat maraming kumukontra, maraming nagsasabi, uulitin ko ulit, wala daw kapangyarihan ang Senado, ang Kongreso, na mag-imbita ng mga resource person na ikangay iniimbestigahan na po sa korte. Yun po yung paliwanag nila. Wala raw po sa Constitution yun. Yung nagsasabi na gano'n. Pero bayan, kung wala pong mandato ang legislative, gaya po ng Kongreso at Kamara, sana wala na po sila mga iniimbitahan dyan na mga resource person na gumagawa po ng kaanumalyahan sa ating bayan, sa ating bansa. Sabi nga, ultimo nga po away yung trapiko pinakailaman po dyan sa Senado, di ba? Yung pong kalbong polis na binangga po yung nagbabite, di ba? Yun po, away kalsada lang yun, pwede na po sa polis yun. Pero bakit naging grandstanding po dyan sa Senado? Bakit ito si Senator Rapi Tulfo, dinala pa po sa Senado ang usapin ng away kalsada? Na ikangay inayunan naman po ng mga kagaya nitong si Padilla, di ba to? Maraming senador ang sumakay sa nasabing issue. Di ba? Yang malampaya, yung kuhanan ng ikangay kinukunan natin ang langis na nagkaroon ng malaking anomalya, inimbestigahan din po sa Senado po yan. Bagamat nasa korte po ang usapan. Ano pa yung mga inimbestigahan diyan, mga kababayan? Yan pong yung droga. Na kung saan sangkot ang matataas na opisyal ng ating kapulisan, na kung saan may nagtago, mayroon pong naglagay, sabihin naglagay, proteksyon, tapos doon siya nagbigay ng tip para mahuli yung mga
sindikato ng droga, yan pala may kondisyon, may parte ang makapagtuturo o may reward na droga ang mga makakapagturo sa mga malalaking sindikato ng droga. Nahuli yun, mga kababayan. Nahuli. Ilang pong opisyal ng pulis ang nasangkot diyan at nasuspende. Di ba yan? Iniimbestigahan po nila Senator Rapi Tulfo yan. Nila Jinggoy Estrada. Ni Bato de la Rosa. Maging ito si Padilla. Halos marami po sa senador ang sumakay sa nasabing issue. Ibig sabihin ba yan? May mandato po ang Senado na mag-imbestiga kahit po sinasabi na po ng mga resource person na mga iniimbestigahan, hindi na namin kaya magpaliwanag. Dahil yung ipaliliwanag namin, pinaliwanag na namin sa korte at ipaliliwanag pa namin. Kaya hindi na kami magbibigay, no? Hindi na kami magbibigay ng statement sa inyo. Hindi na kami sasagot. Ano ginawa po ng iba natin mga senador? Gaya ni Bato de la Rosa. Di ba kinontempt po yung mga resource person, yung mga iniimbestigahan at polis, pinakulong? Ibig sabihin ba yan? May mandato. Ibig sabihin mga babayan, kahit nasa korte na po yung usapin, pwede pa rin pong imbitahan ng Senado ang isang nasasangkot sa mga kaso. Gaya nga po nitong si Kibuloy na nasasangkot po sa human trafficking, child abuse, no? Marami. So, kailangan matinpuro si Kibuloy at magbigay paliwanag sa mga katanungan ng mga senador ng bayan. Hindi ba? Dahil kung pwede sa iba, dapat i-apply din po sa kagaya ni Pastor Kibuloy. Anong nangyari, anak ng kamote, bayang kong Pilipinas, no? Inabogado po ni revolusyonaryong senador na si Robin Hood Padilla. Umakto siyang abogado po ni Kibuloy sa Senado. Kinontra niya po yung warrant of arrest na i-issue kay Kibuloy dahil nga po sa pagbabastos nito sa Senado na 2 beses hindi pumunta, ay ang kinontra po ni Robin Hood Padilla. At para hindi mapatupad ang warrant of arrest labang kay Kibuloy, kailangan po magpapirma ng 8 senador itong si Padilla. No? Alam niyo ba yan po, no? Ang tanong, alam niyo ang mga senador, nanunumpayan kapag nanalo na po sila bilang senador, susumpa sila sa kanilang katungkulan. Irerespeto at igagalang at susundin nila ang saligang batas ng ating bansa. Ang katapatan nila para sa bayan, para sa bansa. Yun po yan bayan, no? Walang sinasabi rin sa kanilang panunumpa na sila'y susumpa, manunumpa sa kanilang mga iniidolo at mga kaibigan na para ito'y proteksyonan. Ang proteksyon nila dapat interest po ng taong bayan at interest ng ating bansa. Nandun lamang po ang loyalty nila at sa saligang batas. Pero kakaiba po itong si Padilla. Sabi nga mga kababayan, dapat itong si Robin Hood Padilla hindi nagsenador. No? Dapat po ito nag-abogado. Pero siya na rin na nagsabi, hindi naman siya nagtapos ng kolehiyo. Ibig sabihin ba yan, salat sa kaalaman. Lalo na tumakbo ka pang senador. Di ba? Marami na pong ligwak itong si Padilla sa Senado. Naging komedyante ito, bagamat action star ito sa pinilakang tabing. Pagdating po sa Senado, bayang ko, comedy, labas dito. Katawa-tawa. Ang masama po bayan,
ang pagiging katawa-tawa niya bilang senador, in-apply niya pa. In-apply niya pa sa Senado. Sabi ko ng mga babayan, ang senador, kagisan po ng talino yan. Hasaan ng utak yan. Pagalingan po, paggawa ng batas. No, hindi po komedya, hindi po aksyon ang Senado. Bakit natin nasabi ganito ba? Balikan ko po yung sinasabi ko na kailangan po para hindi mapatupad yung warrant of arrest kay Pacquiao, kay Pastor Kibuloy, na inisyu po ni Senator Risa Hontiveros, kailangan po kontrahin yun ng 8 senador. Sa pagkontra bayan po, hihingan kayo ngayon ng komento. Hindi naisip po ni Robin Hood Padilla yun. Kasi kapag gumawa ka ng batas, magpapalit ka ng pangalan ng kalsada, hindi pwede magpapalit ka lang ng kalsada, ng pangalan ng kalsada. Ipaglalaban mo yung tatanong sa iyo na kapwa mo mambabatas, bakit gusto mong palitan? Yung pangalan ng kalsadang yan. Di ba natatandaan niyo po yung dito po sa may Roosevelt? Hindi na po Roosevelt ang pangalan niya na. Ang pangalan na po niyan, Fernando po Jr. Ginawa pong batas yun. Hindi basta inilagay ang pangalan ni Fernando po Jr. sa Roosevelt. Hindi po. Ginawa ng batas yun. Nagkaroon po ng deliberasyon doon. Pinag-aksaya ng oras, pera at panahon para maging isang batas. O questionin po yun mga kababayan. Hindi basta kaya nagpalit. Hindi pwede sinabing gusto ko ito. Pwede na. Hindi po yun. Hindi po ganoon. Mahabang panahon at oras ang ikangay gugugulin mo riyan para ikangay maging isang ganap na batas. Hindi rin po pwede sinasabi nga po gagawa ka lang ng contradiction doon sa isang panukala, sa isang kautusan dahil ayaw mo. Hindi. Gagawa mo yan ng komento, gagawa mo ng katwiran. Dahil nga na sinabi ko, bago. Kasi komite ni Risa Hontiveros ang ikangay kumawak dito sa kaso ni Kibuloy. No? Komite niya yun. May kanya-kanya komite, gaya nitong si Robin Hood Padilla. Ang komite niya, pag-aamyenda sa saligang batas ng Pilipinas. Aamyendahan yung saligang batas na pinamamahalaan, pinapatnubutan ni Senator Robin Hood Revolucionario Padilla. Yun yung kanyang komite. At doon sa komite niyo, may kasama siya. Komite niya ang tawag. Magbabalang kasi na ng batas, pag-uusapan, kapag nagawa po yung batas, ayon, aamyendahan. Hindi po basta gusto lang. Walang ganun. Mukhang yun ang hindi naiintindihan nitong si Padilla. No? Saka gusto niyang kontrahin ang panukala ni Senator Risa Hontiveros na arestuin, no? Itong si Pacquiao sa hindi pag-attend nito sa Senado. Kinontra niya. Hindi basta ko kontrahin. Sabi nga, kailangan ng 8 senador na kukontra eh. Hindi ba? Doon sa pagkontrang yun, hihingan ka ng komento ang bawat senador. O bakit gusto mong kontrahin? Bakit gusto mong pigilin yung warrant of arrest na i-issue ni Senatora Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy? Dapat meron. Sasagutin mo ngayon. Kaya kung gusto kong pigilin yan, wala sa katuwiran itong si Risa Hontiveros para maglabas siya ng warrant of arrest laban dito kay Kibuloy. May paliwanag yun, mga kababayan. Hihimayin yung yung katwiran na yun. Mukhang yun na nalimutan po ni Padilla. Akala niya kung isang senador siya, ang layo kasi ng komite niya. Amendment yung kanya, napunta siya dun sa pagkontra dun sa batas na gustong gawin po sa pagdakip, paghuli, pag-aresto kay Kibuloy, kinokontra niya yun, mga kababayan. No? Bagamat hindi niya saklaw yung nasabing batas, pinigurahan niya. Pinormahan niya. Sabi nga MEMA. Ano yung MEMA?
may masabi lang. Ha? Ngayon, bayan ko naglutangan. O, siyempre, sabi niya, sino pa, sabi niya, siya si Revolutionaryo Senator Robin Padilla. Siya tagapagtanggol ng mga naaapi. Ayan, mga kababayan. Ngayon, bayan, meron tayong 24 senador. Anak ng kamote, bayan kong Pilipinas. No? Sino mga makakasama mo diyan? Kahit sabihin na natin kamote utak niyan, kahit sabihin natin tuta ng politiko yan, tuta ng presidente, kakampi mo man yan, kapanalig mo man yan, no? Kakosa mo man yan, mag-iisip bayan kong Pilipinas. Teka, paliwanag po natin itong sinasabi kong pag-isip. Sino ba si Robin Padilla para ihanay mo kay Coco Pimentel, abogado? Sino ba ang Robin Padilla para ibangga mo kay Pia Cayetano? Sino ba si Cayetano? Ang kapatid, Caldero. Ayan. No? Kapatid niya, abogado po yun. Si Nancy Binay. Sino pa ba? Si Lauren Ligarda. Sino ba? No? Sino pa? Sino pa mga nandun ng mga si Subiri. Kaya lang po si Subiri, dumistansya no? Si JB Hercito, umatras. Hindi ba? Bumoto yan ang pabor sa kanya. Kasi may pagdidikte. Pirma kayo rito, parang ganito dating O kayo mga senador, nakakampi ko. Nakakampi ni Kibuloy. Nakakampi ni Duterte. Pirma tayo rito para hindi matuloy yung paglalabas ng warrant of arrest labang ito kay Pastor Kibuloy. Pirma kayo rito. Napapirma niya. No? Napapirma niya si Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo, tapos po si JB Ejercito. Tapos po si Padilla. No? 5 sila. Ngayon mga kababayan, hininga ng komento Hininga ng komento po. Tingnan niyo mga kababayan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung tungkol po sa katapatan ng mga senador sa saligang batas, sa taong bayan, no? Maging sa kanilang institusyon na pinaglilingkuran ang Senado. Bayan, pakinggan niyo po. Narinig niyo, nabasa niyo sa dyaryo, napanood niyo sa television, o napapanood nyo sa social media. Ano po sabi ni Senator Amy Marcos? Muna tayo kasi niya siya ng komento Hindi raw po magagawa ni Pastor Kibuloy yung mga nasabing akusasyon. No? Kawawa naman daw si Pastor Kibuloy. Yung bang mga ginisan niyo puro sa Senado, na hindi pa naman napapatunayang sa batas o hindi pa sentensyado na ipinahiya nyo, ano po tawag nyo po ron? Hindi ba nakakaawa? Ginisan nyo, minura pa, may mananapok pa. Hindi ba? Talaga ipinahiya nyo po ba yan? Gayon sa korte, hindi pa napapatunayan na guilty yung inimbestigahan nyo. Sino kawawa? Yung hindi pa nasasaalang sa Senado, na si Kibuloy? O yung ginisan nyo sa Senado, na ginawa nyo na pong kagad na, na sentensyado? Ano yun, di ba? Ang sabi ni Amy Marcos, nakakaawa naman si Pastor Kibuloy.
Hindi pa nga, pwede niyo pa nga kontrahin niyo pagdating niyo sa Senado at umating sa pag, sa hearing, itong si Tibuloy, pwede niyo kampihan, pwede niyo proteksyonan doon eh. Nang hindi disimulado sa taong bayan na binastos niyo. Di ba? Sige, kampi niyo si Tibuloy, pero huwag niyo pahalata. Verbal niyo sinasabi, kawawa naman si Pastor Tibuloy. Meron pong nagre-reklamo eh. May complainant po eh. Kanina ba kayo naaawa? Doon sa inireklamo o doon sa nagre-reklamo? Dapat ganun mga kababayan. Dapat titignan niyo muna, no? Titignan niyo po yung katwiran. Babalansin niyo. May nagre-reklamo eh. Kababaihan yung nagre-reklamo, mga bata eh. Kanino kayo naaawa? Hindi pa nga, sabihin na natin, hindi pa naman ito napapatunayan na inireklamo si Kibuloy sa panggagahasa, pagmamaltrato, pang-aabuso. May nagre-reklamo, may complainant. Huwag kagad kayo magbigay ng katwiran para sa inyong pinoproteksyonan na si Kibuloy na nakakaawa. Mas nakakaawa po yung inabuso. Mas nakakaawa po yung ikangay nila pastangan itong si Pastor Kibuloy. Doon kayo maawa. Diba? Yan din na sinasabi po ni sino pa to? Itong si Cynthia Villar. Tingnan niyo po ang katwiran bayan ko. Sinasabi ko nga, ang loyalty wala po sa taong bayan. Wala pong loyalty sa ligang batas, sa bansa. Wala yung katapatan nila sa nagbigay ng boto sa kanila. Dahil ang kanilang tinatayuan, sabi ni Cynthia Villar, bilang senadora ng bansa, kaibigan nila. Kaibigan ng pamilya nila si Pastor Kibuloy. Yun po yung yun yung kanyang katwiran. O mo kaibigan ng pamilya niya, o mo mabait siya kanila, kinukontra niya yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Kinukontra niya. Ibig sabihin bayan ko, wala pong concern para sa bansa, walang concern sa nagreklamo, sa naabuso, basta sila kaibigan nila. Hindi dapat arestuin. Nasa korte na yan, bahala na yung korte. Nasa Department of Justice na yung usapin, bahala na yan. Huwag na natin imbitahan dito, huwag na natin igisa. Parang ganon. Di ba? O ano naman po isa? Hindi ko pa narinig yung komento ni Bongo eh. Ano sabi po ni Padilla siya, pinangangatawanan niya na dapat hindi arestuin. O ano ba po yung motibo ni Padilla? Nagamit niya raw yung helicopter ni Kibuloy nung siya'y nangangampanya bilang senador. Kaya bilang sukle, bayan, ayan. Bilang sukle, poproteksyonin niya si Kibuloy na huwag pumunta, huwag umatin diyan sa Senado. Samantala ang nag-iimbita, papuha nila senador. Dapat andun, di ba? Dapat meron silang joint force na tinatawag. Sama-samang puwersa. Hindi, nagkawatak-watak anak ng kulani eh. Kaya nga rito, bayan kong Pilipinas yung huli, di ba? Hindi na nagkomento si J.D. Ercito. Dahil pumirma si Ercito na para i-hold yung warrant of arrest ni Rizal Tiberos lamang kay Pacquiao. Nagising yung mama. Teka muna. Mukhang wala sa linya. Wala naman daw masamang bumawi doon sa nasabing pirma. No? Wala naman daw masama. Kasi tama naman ako nga po sinasabi ko kung gusto niyo proteksyonan si Kibuloy, doon sa Senado. Huwag kayo magtanong na mag-dediin kay Pacquiao. Huwag na kayo magtanong. Gusto niyo, mix-it na kayo ron. Pabayaan niyo na si Rizal Tiberos ang magtanong na magtanong. Kayong 22 o 23 na senador, maglaya sa kayong lahat. Bilang suporta, Kibuloy.
Hindi yung pong kukontrahin yung warrant of arrest. Masyadong disimulado po yun. Masyadong nakakabastos po yun. No, hindi niyo na nirespeto ang Senado, hindi niyo pa nirespeto ang sarili niyo bilang senador. Yun, mga kababayan. Ang nagpapaikot lamang at nagdidikta sa inyo, yung pinagtatawanan niyo po sa Senado na kung ano-ano pinaggagawa. Nandun yung nagsusuklay ng bigote, nandun yung gumagawa ng batas na hindi alam kung ano yung batas na ginagawa niya, hindi niya madepensahan, hindi niya mabigyan ng magandang paliwanag. Yung nakikengkoy baga, hindi ba? Ayun ang gisahin ito ng harapan ni Pia Cayetano. Lalo na nung balitaktakan ni Senator Nancy Binay, yung asawa ni Padilla, na si Mariel Padilla, na ang Senado ginawang cosmetic tindahan ng mga pampaganda. Ang katayon. Isipin niyo po isang kamoteng senador, magpaumanin, no? Isang kamote, uutusan mo yung mga abogado na mga nakakaintindi sa batas. Pwede po yun sa mga kamote ring senador, pwede niyang gamitin yung pagiging kamote niya. Pero kung ihahanay mo ito Pinintel, ay anak ng Kulane, Cayetano, bayang ko ay sinasabi niya, magdadalawang isip. Sino ba ito mag-uutos sa amin? Hindi ba? Parang gano'n. Kahit gusto sumama, parang hindi nila maatim sa sarili nila, dinidiktahan sila na isang walang kakwenta-kwentang senador na gaya ni Padilla. Yun, mga kababayan. No, kita niyo po, dahil sa sobrang pong halata, no? Sa sobrang halata, at pagiging ikangay tota ni Tibuloy, itong si Padilla, pati po yung desisyon. Ito sinasabi nga po, no? Di ba nagkaroon po ng suspension sa SMNI ni Tibuloy? Yung kanilang prangkisa na wag umerpo, wag mag-operate, question din po ni Padilla, ni Robin Hood. Para pong kinikitil ang malayang pamamahayag. No? Para raw pong sinasabi nga, wala raw pong katibayan o wala raw po sa batas, parang ganun po ba yan, na para supilin ang pamamahayag ng SMNI. No? Dapat daw po, kinontra niyo yung National Telecommunication Company na yun sa naging decision po na stop operation. No? Yan po, hindi naman mai-stop o sakali. Ganon din Ang sabi po ng isang congressman kay Padilla, wala naman kaming walang pag-aresto kaming gagawin kay Tibuloy. Hihingan lang namin siya ng paliwanag tungkol sa kanyang programa ng SMNI. No? Wala kaming sa kanya. Paliwanag ang kailangan namin. Bakit di siya dumalo? Bakit di siya pumunta rito? Kasi po, marami pong bias na komento ang SMNI. Hindi naman lahat, no? Gaya nila Celis, nila Badoy. Meron silang grounded. Di ba nakulong nga po yan sa Senado? Kung di rin po nakontra yan, bayan ko, di ba? Kulong din yan, contempt din yan. Dahil nga po sa pagsisiwalat ng maling mga impormasyon at balita. Bawal po yun. Kaya nga kami po bayan yan po sa mainstream, hindi ka pwede magsalita kagaya ng mga napupulot lang namin balita. Hindi wala pong katibayan. May rules. May etiquettes po ang bawat ikangay mamamahayag. Huwag lamang po sa online. Online, wala pong sinasandigan pong masa yung mga Facebook, yung vlog. Wala po, masabi yan. Kaya nga po nagreklamo si dating Senator Francis Pangilinan, di ba? Nagdemanda kasi nga po, yung pagbibigay ng balita, nililigaw ang sambayan ng Pilipino. Mali yung mga impormasyon. Nagpapakalat ng fake news
Yan po naging ground ng violation po ng SMNI. Ngayon po nung iniimbestigahan na naman po ba yan, bigla pong nawala po si Kibuloy, hindi raw po parte ng ng SMNI itong si Kibuloy. Hindi raw po ito may-ari. Kita niyo po ba yan? Mayroon pong sinusunod na batas Tapos kukontrahin mo. Hindi ba? Kukontrahin mo yung Kongreso. Sino ba nagbibigay ng prangkisa? Bago ka magkaroon ng prangkisa, sa television, sa radio, dadaan ka ng Kongreso. Aaprubahan nila yan. Tapos babaliwalain mo yung Kongreso, sasabihin mo ng walang karapatan. Maging National Telecommunication Company, tatanggalan mo rin ang karapatan. Abay, bayan ko. Sabi nga, mukhang hindi alam ni Senator Robin Hood Padilla ang trabaho niya. No? Bayan, sabi nga, na ba nagawang batas ni Revilla? Na siya yung utak. Na siya yung gumawa. No? Anong batas na ba nagawa nito si Revilla? Si Revilla, si Padilla. Ano na ba nagawa ni Padilla na batas? Yun po yung tatanong lamang tayo ba yan? Meron po ba? Baka meron. Sabihin nyo na, mabigyan naman natin ng konting pagsaludo kung si Robin Hood, Revolutionario Padilla. Kasi umaakto sa abogado. Ni Kibuloy. Kaya nga sabi ni Padilla, ang loyalty niya, ito bayan ko, hindi ko inimbento to, sinabi niya to. Ang loyalty niya raw na kay Duterte. Nasa yung loyalty mo para sa taong bayan? Sinabi niya yan, mga babayan. At bilang patunay, kung sakali raw po, dahil tingnan niyo po pagiging tuta nitong si Padilla. Tingnan niyo pagiging tuta. Kapag nakulong daw po sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng pag-aresto ng International Criminal Court dito kay Duterte, sasama daw siya sa loob ng kulungan. Di kamote, bayan ko, di ba? Alam mong hindi mangyayari. Pero kung gagawa ka ng krimen laban sa kapwa mo, paglabag sa karapatan ng kapwa mo, na inireklamo ka sa International Criminal Court, sigurado kasama ka makukulong. Pero yung sasabihin mong mema lang, sasama ka kay Duterte sa loob ng kulungan bilang ikaw ngay suporta, dahil ikaw ay sa kulungan, sasama ka. Yun po yung sinasabi natin pagiging kamote nitong si Robin Hood Padilla. Sabi ni Edwin Reyes, nagsama-sama na itong mga alagad ni Kibuloy at umanib din itong si Sara Duterte para proteksyonan itong Kibuloy. Sana mag-isip ang mga botante kung anong klase ang iboboto nila. Tama po yun. Nakita nyo na po. Nakita nyo na po kung sino yung binoto nyo. Sabi nga, hindi karapat dapat sa Senado. Hindi ba? Dati nga sabi ko po, ang Senado napakataas ng tingin natin. Isang mataas na institusyon ng Senado. Anak ng kamote, nang pinasukan ng mga kamoteng senador yan, bayan, bumaba yung na-demoralized, tawag po rito. Bagsak, bumagsak yung reputasyon. Isipin mo, mahaluan mo na kung sino-sino kamote ang Senado. Ang loyalty wala sa taong bayan, wala sa saligang batas. Nasa kanilang kaibigan, nakikibuloy tsaka naki Duterte. Tapos ito si Duterte, tatakbo senador. Anak ng kamoteng buhay ito, wala na. Kung pwede nga lang lumayas ng Pilipinas, marami na naglayas ang Pilipino rito. Nakakahiya. Kaya nakawat sa atin si Erlinda Internasyon Pilar. Di ba?
Ala, salasalabit na po eh. Nawala na sa hulog ang ano eh. Yung dating Calao, Defensor, Cayetano, Sagisag, Arroyo, yung magagaling na mga senador na nawala, na-demoralize, bumagsak. Di ba? Mga Salonga, di ba? Nawala. Eva Calao, Miriam Defensor Santiago. And really, na rin, kahit matalino yun, kinain na rin ang sistema yan. Pero magaling naman yung mama. Pero kung iahanin mo rito kay Robin Hood Padilla, itong sila Revilla, itong sila Lito Lapid, itong mga walang alam, bayang kong Pilipinas na nagtakbuhan, nanalo dahil artista. Anak ng putak, pinduhe ito talagang masisira ulo mo, di ba? Nakakabaliw, sabi nga, nakakayang maging Pilipino, no? Pero Pilipino ka, hindi mo pwedeng takwil. So makikita mo yung ganitong mga ibinoto, nilagay mo pa sa number 1, nilagay mo pa sa number 2, nilagay mo pa sa number 3, number 4, anak nasa Magic 12. Bayang kong Pilipinas. Ano ba nangyari? Bayang ko. Ano ba? Ano ba nangyari sa Pilipino? Eto, eleksyon na naman po, pinag-uusapan. Para sa 2025. Alam niyo, iba kaya hindi sumukay dito sa pirma. Pagdating sa 2025 election, di ba, pipili tayo ng 12 senador. Markado na po ito. Kung pwede nga lang may eleksyon, tatakbo itong si Robin Hood Padilla. Talagay ko sa kangkungan po pulit dito. Pero hindi po ba yan? Marami rin pong hindi na malat. Marami rin pong Pilipinong bobong bumoto, di ba? Wala po sa kanila yung interest ng taong bayan. Wala sa kanila yung kapakanan ng taong bayan. Basta boboto sila ng artista. Boboto sila kahit gago. No? Basta artista, iboboto nila. Yung magagaling, itatapon nila. Kita nyo nangyari sa bayan natin ngayon. Kung meron ba kasama si Ontiveros, makakaporma ba yung mga grupo ni Digong na mga senador? Dadalawa lang, hindi ba? Tolentino, tsaka si Ontiveros lang. Hindi, si Pimentel lang. Tolentino, pulat puti yan eh. Nagtataka tayo, hindi pumirma doon sa doon sa pag-hold ng arrest warrant eh. Itibuloy eh, no? Mukhang na nahimasmasan itong si Tolentino. Teka muna. Aragisa, mukhang kandidato ako sa 2025, baka sa pulutin ako sa kangkungan. No? Ginawang sarsuela ang Senado. Tama po, sabi ni Ervin de Encarnacion Quedato. Ginawa na pong yan, para na pong parang teatro. No? Ginawa na. Sabi nga bayan, kung gusto mo matawa, magpalipas ng oras, manood ka dyan sa Senado, tapos hintayin mo sa deliberasyon, itong si Padilla, sigurado babatuin yung television mo. No? Pawanin, no? Siguro naman po, nag-iisip-isip na po yung mga bumoto dito kay Padilla. Kasama kayo sa kahihiyan na ginagawa po na pibiloto yung senador. Ginawa niya pa number 1 eh. Pero hindi ako naniniwala sa botong yun, bayan. Na magic yun. Smart magic ang nakadali ron. Nakaraan po, nag-uusap kami magkakaibigan eh. Mukhang hindi na raw po gagamit ng smart magic o magic na automated na pagboto. Mukhang aalisin na raw po yun. Dahil nga raw po nagkakaroon ng matinding dayaan. No? Sabi ko nga ano ipapalit? Mano-mano na. Pare, ano sa akin? Ba't may dayaan din dun? Para din yan. Mano-mano, manual na. Wala nang hindi nagagamitan ng computer ang pagboto mo. No? Ibig sabihin, pipirma ka na. Yung dating isang iglap, wala pang isang oras, alam mo na kagad kung sino po yung presidenteng nanalo. No? Alam mo na kagad kung sino yung nanalong politiko. Kasi, na lang tawag doon, yung SIM card na lang Yun na lang doon na lang magdidikta, doon ka mag-book walang numero.
Sabi ng mga kasama ko kausap ko, balik na naman tayo sa manual, maggagayaan dyan pati paa o may perma, sinusulat yung ano. Yung panahon buko ni Marcos, ganun daw, yung matandang Marcos. Pati raw yung mga paa kung may perma para magkaiba yung pangalan. No? At least malalaman mo, may dayaan. Mana mo, may dayaan. Doon sa Smart Magic, doon sa automated counting machine, wala eh. Hindi mo mapapadudayan yung dinaya ron. Kahit na alam po nagkaroon ng dayaan. Hindi pa po yung Smartmatic nasangkot sa mga lawakang ikang anomalya. Kaya inalis eh. Pero bayan ito, babalik na naman pala tayo sa automated. Dahil nanalo rata po sa bidding. Automated election. Itong tinatawag na Korean film. Korean film ang nanalo para sa 2025 automated election. So, gayon, mga babayan, computer pa rin. Ang tanong, sino kukontrol niyan? O sabi ni mula nang pumasok ng Duterte administration, nagkaletse-letse na mga pinasok ni Digong sa Senado. Tama. Hindi ko po kontrahin yun, ha? Bayan ko, wala akong kontra ko. Totoo naman. Hindi ba? Hindi ko po kontrahin, hindi ako against doon sa mga senador. Pero nakikita natin eh. Nakikita natin, halatado, bukulis. Meron pong proteksyonan. May kampihan. Tignan nyo nga sinabi po ni Villar, ni Cynthia Villar. Kaibigan ng pamilya namin yan eh. Di ba? Kaibigan ng pamilya namin yan eh. Mabait sa pamilya namin niya si Kibuloy. Kaya hindi ako pipirma dyan sa warrant of arrest ni Ontiveros. So, yun din na sinasabi niya, ni Padilla. Nanghiram ako ng dyan eh, ng helicopter eh. Nung mga kampanya ako bilang senador. Ang babaw, di ba? Napakababaw ni Amy. Napakabait ng taong yun. Manabait na siya kay Kibuloy. May complainant. May nagreklamo. Ano yun, inimbento? Di patunayan mo sa Senado na yung complainant na against you, mali. Nagsisinungaling. Tignan niyo po. Tignan niyo, kung ang Diyos may 10 kautusan na dapat sundin ng taong bayan, ng buong mundo, 10 kautusan, di ba? Ang 10 utos ng Diyos. Huwag mong lalabagin. Si Kibuloy, may 17 kautusan. Anak ng, sino ba si Kibuloy? Tingnan niyo dahil sa, ayoko sabihin kagaguhan eh, dahil sa karakuhan itong mga senador natin, ang tingin ni Kibuloy sa Senado, utusan lang kayo. Uto-uto kayo. Wala kayong kwenta. Kayo, senador, halal lang bayan. Si Kibuloy, sino ba? Civilian yan eh. Pastor yan. Bagamat sinasabi niya sa sarili niya, na niloloko niya ang marami dahil anak daw siya ng Diyos, anak ng kunani. Ang Diyos humarap sa paglilitis kay Pilato. Kahit wala siyang kasalanan, dinarap niya si Pilato. Kahit na nagbuhay siya ng buhay, nandun siya, humarap. Pero ito si Kibuloy, kompleto, kanya si Pilato. Mga Pilato nasa Senado, mga kakampi niya, mga Pilato, mga Judas, di ba? Mga Barabas, kakampi ni Kibuloy sa Senado. Natatakot siyang pumunta, ayaw niya pumunta, kahit pwede siyang pumunta. Dahil hindi naman siya talaga sentensyado. Sasagutin niya yung nagrereklamo sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya. Hindi pwedeng dumirekta ka kagad, hindi ka pwedeng pumunta kagad sa isang direksyon na gaya ng korte. May sinusunod na kautusan, may mandato. Sabi ko nga, may separate power. May magkakaibang kapangyarihan ang Estado. Andiyan ang judiciary, legislative, executive. Iba-iba po yan na may sarili pong mandato. Kamote po yung nagsasabing walang kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga. Meron.
Ay nako, bayan ko, no? Sa, isipin niyo po, si Jesus Christ may 10 kautusan. Si Tibuloy may 17 kautusan na siya lang ang may karapatan magtanong, hindi pwedeng tanungin. Ay nako mga kababayan, ang oras natin napakaigsi. Sabi nga po para rito sa mga isyong ating tinatalakay, no? Ako po yung nagpapasalamat. Yan, kay RV, kay Ma'am Petrineda Nicodemus, sa lahat ng mga nagbigay ng komento sa ating programang Dugtog-Gulat sa Kakampi Online. O suportahan niyo po, i-share niyo po, panoorin niyo po, i-like niyo, share and comment. Ayan, view dito sa programang Dugtog-Gulat sa Kakampi Online. Muli mga kababayan, kita niyo ka June, ang sura sa programang Dugtog-Gulat. Shout out kabayan sa Kakampi Online. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwalin at abusadong nanunungkulang sa pamamaraan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programa Batikos